naniniwala ako, more than anything else, I believe the statement of Zaldico. Kasi, kung titingnan mo yung facts, from the Diskaya statement, nandoon yung layout hindi nagkahiwa-hiwalay. So kung titingnan mo yung paano ito nagkadugtong-dugtong, sabi nga nila, kapag nagsasabi ka ng totoo, hindi ka magkakamali. So nandoon yung layout, hindi siya nagkamali sa kanyang statement at totoong-totoo ang lahat ng kanyang lahat ng ating mga narinig sa video at napanood sa video na yun. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Zaldico, ikaw ang tatanong kayo na mga nanonood, ano ba ang dapat nyong gawin? Hindi ba, ang naiisip ko ngayon ay ginagawa ng administrasyon na yon ay demoralize yung mga credibility ng lahat ng mga gustong tumayo against sa nangyayaring ito. Personally, kung akong tatanungin nyo, Marcos resign. Pero ang natin dito no to corruption. Yun na, we have to save what is left, okay? So nakikiusap ako sa lahat ng mga nanonood ngayon sa vlog ni Kuya. Makiisa na po tayong lahat dito. Pumunta na po tayo dito sa EDSA. Salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Sir, lumabas na yung part 2 na yun nga pagbubunyag ni Zaldico patungkol dito sa mga corruption. Ano yung opinion mo doon sa mga napanood mo? Ngayon, para sa akin, yan ay mayroong katotohanan. Ang masaklap na sakripisyal lang siya doon dahil siya ay mag-isa ngayon na nasa malayong lugar. Bagamat siya nakakalam ng katotohanan, opinion ko, may katotohanan yung kanyang mga ipinahayag. Hindi ito isang AI. Kasi sinasabi nila AI. Hindi, kasi talagang siya yun At mararamdaman mo naman sa kanyang video na talagang original. At nakakagulat nga dahil mali-maleta ang ipinakita. Meron talaga siyang dokumento, meron siyang resibo. Talagang may personal knowledge siya. Kaya nga kung tutusin, dapat ingatan din ang buhay nito dahil mapanganib ang kalagayan niya ngayon. Kaya opinion ko, dapat bigyan siya talaga ng security. Malamang hindi naman ito bibigyan ng gobyerno ng security, pero yung mga taong gustong ingatan siya na dahil para maingatan ang katotohanan, dapat ang kanyang buhay ay nakasecure. Kasi matindi ang kanyang pronouncement. Ang kanyang mga idineklara ay talagang napaka-sensitibo at napaka-mapanganib. Kasi ang naka-involve dito mismo ay ang head of the state o Pangulo ng bansang Pilipinas na kung mapapansin mo, noon pa ay dinideny niya na wala siyang kinalaman dito. Ngayon, ito na nga ang katotohanan dahil para siyang sinakripisyo, ginawa siyang poster boy, talagang kahit sino naman magre-react dito at talagang kumbaga kayo nakinabang tapos ako maiipit. Kaya umamin na itong si Zaldico at salamat din Congressman Zaldico, maraming salamat sa iyong ipinahayag dahil ikaw lamang po talaga ang hinihintay ng mga mamayan na magsabi ng katotohanan at bawang katotohanan lamang para sa ikabubuti ng ating bansa at ng mamayan dahil kawawang-kawawa na po ang ating bansa, lugmok na sa kahirapan. At ang iyong mga ipinahayag ang magpapalaya sa bansang Pilipinas. Dahil ang mga tao, ang mga mamamayang Pilipino ay talagang nakamonitor sa mga sitwasyon dahil nasa sobrang kahirapan, sobrang pangungurakot at ang bansa naman ay lumulubog sa kumunoy ng kahirapan. Kaya ang iyong diniklara, Congressman Zaldico, maraming salamat. Ang iyong mga pahayag ang magliligtas sa bansang Pilipinas at magkakaroon ng kapayapaan na kung ang ating Pangulong BBM mag-resign na o mag-step down ay mas makabubuti para maiwasan ang isang malaking kaguluhan. Sir, ikinagulat nyo ba na itong mga naging pahayag na Zaldico na alam naman natin hanggang dikit siya ni Martin Romualdez pero ngayon talagang nagsasalita siya against dito sa mga personalidad na ito. Ikinagulat mo ba? Hindi yan nakakagulat Yan ay talagang, kung ako based to my own opinion, ini-expect ko na yan Kasi kahit sinong tao na maiipit sa isang kasalanan na hindi lang naman siya nag-iisang gumawa, talaga namang magpapahayag yan, hindi nakakagulat para sa akin. Kasi
Ang hinihintay lang naman ako sa aking opinion, hinihintay ko lang naman talaga yung kusang pag-amin eh. O ngayon, ayan na, umamin na siya. Alam mo kung bakit siya umamin? Naipit siya sa isang kasalanan na marami naman silang gumawa at pakinabang. Ngayon, kung ikaw nasa kalagayan ni Congressman Saldico, ganun din talaga ang mangyayari. Biruin mo, pinalabas mo ng bansa tapos iipitin mo sa Pilipinas. Sasabihin mo na siya talaga ang ugat ng korupsyon, ng pangungurakot, ng mga budget na yan. Hindi naman mangyayari yan kung wala namang authorization ng pinakamataas na tao sa bansang Pilipinas. Kaya yung kapahayagan niya na yan, hindi na nakakagulat. At ang kagandahan nito ay kusang loob na umamin si Congressman Saldico sa lahat ng mga kabaluktutan ng pamamahalang ito. Nung nabanggit na yung pangalan ni PBBM, ano yung naging reaction mo or ano yung naramdaman mo? Ang naramdaman ko, kasi ako talaga sa aking pananaw, sa aking common sense, ang lahat ng yan hindi mangyayari kung walang authority from the top. Kaya ang pakiramdam ko nun, hindi naman ako nagulat, kaya lang nakakapanghinayang. Dahil actually, isa rin ako sa sumuporta dyan kay Pangulong BBM na pinanghihinayangan ko ngayon dahil nabudol tayo, nabudol ako. Yun ang nakapagtataka sa lahat. Kaya para sa akin, yung pangyayari na yan ay binigyan na talaga tayo ng Panginoon ng isang pag-asa para sa bagong pagbabago ng ating gobyerno. Pero sabi nga ni Claire Castro ay ipapa-verify ka pa daw dahil daw parang AI ito. Paano ipapiverify ka? Be-verify ka pa nila yan. Kitang-kita naman na totoong-totoo yan. At saka, bakit ganun? Kapag nagpapayag ng katotohanan, pilit nilang ginapasinungalingan. Bakit gusto nilang lokohin pa ang mga tao? Bakit gusto nilang paniwalain pa ang mga tao na walang kinalaman sila sa mga nagaganap na kurakutan na ito? Bakit? Ngayon, AI naman. Dati si Codesa sinasabi sa may notary na wala namang credibility. Tapos siya naman, ganun din, AI. Bakit yung sinasabing AI? Di dapat din yung pinalabas ng bansa. O pabalikin nyo ngayon para magkatotohanan na. Magkasubukan kung talagang ano ang katotohanan. Pauwiin nyo. Kaya lang, proteksyonan nyo o proteksyonan na dapat ng mamamayan yan. Ang magpoprotekta kay Congressman Saldico ay mga mamamayan. Nakabantay ang mga mamamayan sa kanyang buhay. Ang depensa naman dito ng mga vlogger ni BBM, si Saldico daw ay binayaran daw ng mga Duterte. Paano babayaran ang mga Duterte kung ang mga supporter nga ni Duterte walang bayad eh? Tapos yan pa babayaran. And hindi prinsipyo, for the information, hindi prinsipyo ng mga Duterte ang magbayad. Tandaan nyo yan. Ang mga Duterte ay naglingkod sa ating bayan nang malinis ang kanilang konsensya. Kami bilang isang sumusuporta sa mga Duterte, wala po kaming bayad dito. Ito po'y mula sa aming puso at mula sa aming kaisipan at mula sa aming espiritu. Suporta dahil mahal na mahal namin ang Pangulong Duterte dahil siya ang nagmahal sa bansa at siya ang nagbigay ng tunay na kapayapaan sa bansang Pilipinas at nirespeto ang bansang Pilipinas nung kanyang kapanahunang panunungkulan. Dito sa mga revelasyon ni Saldico, ano kaya ang magiging epekto nito sa taong bayan? Malaki. Kasi ang epekto niyan sa taong bayan ay magkakaroon ng pag-asa ang mga mamamayan na mayroong magaganap na isang malaking pagbabago sa pamamahala ng bansang Pilipinas. Kung as per Constitution ang masusunod, dahil once na incompetent leader na ang presidente, it's better to step down at ang papalit ay ang vice president. Kaya ang impact nito sa mga mamayan ay bagong pag-asa. Pag-asa ng bagong pamamahala. Pero nabanggit na yung yung kapatid ni Senador Amy, which is yung ating pangulo. Ano kaya sa tingin mo yung naging reaction dito ni Senador Amy? Sa akin opinion ko to. Malamang nalungkot din siya, pero para sa akin naman sana
Ngayong nalaman niya at nabanggit na ang kanyang kapatid na may kaugnayan dito sa nagaganap na malawakang kurakutan, sana naman pakiusap ko rin kay Senator Amy. Mahalin natin ang Pilipinas, i-advise mo na sa Pangulong BBM, it's better to step down para maiwasan na ang isang malaking kaguluhan. Yun ang dapat na gawin ni Senator Amy bilang siya ate, manang ni Pangulong BBM. Pakiusapan niya na ang kanyang kapatid para maiwasan na ang isang malalang kaguluhan. Yun po ang dapat na maging reaksyon ng ating mahal na Senator Amy Marcos. Ang pakiusapan ng kanyang kapatid na bumaba na lamang. Yung pusang loob, hindi naman kailangan patalsikin yan dahil halal ng taong bayan yan. Halal ng mga mamayan. Kaya para sa akin, it's better to step down from his will. Yung kanyang kalooban ni Pangulong BBM ay bumaba na lamang. Dapat gawin niya yung ginawa ng kanyang ama na instead na magdanak ang dugo, instead na magpatayan ang Pilipino sa kapwa Pilipino, ang ginawa ng kanyang ama, tinanggap niya ang katotohanan na sumama na lang papuntang Hawaii para maiwasan ang isang malaking kaguluhan o people's power na magdudulot ng isang malagim na kaguluhan. Yun ang magagawa ni Senator Amy Marcos. Pakiusapan ang kanyang kapatid na kusang loob na bumaba. Ano ho ba yung in-expect ng mga kababayan natin, lalo na sa ibang bansa na magaganap dito bukas? Or pati doon sa Luneta? Sa akin kasi, based to my opinion and observation, ang ine-expect ng ating mga kababayan sa labas ng bansa ay merong magaganap na kung magre-resist ang Pangulong BBM, talagang merong kaguluhang magaganap. Pero sana naman wala. Ang mga OFW natin, ang hangad niyan kapayapaan. At ayon sa kanila nga, ang panalangin nila ay step down. Bumaba ng maluwag sa kalooban para maiwasan ang isang malalang kaguluhan. Yun ang ine-expect o ang reaksyon ng mga ating mga OFW sa labas ng bansa. Kasi ako bilang isang OFW leader, marami rin tayong nakakausap o na may message ng mga OFW na ang laging sinasabi nila, sana naman walang malalang kaguluhan. Sana naman ay magkaroon ng kapayapaan at ngayong na-involve na ang ating Pangulong BBM, sana naman ay mag-step down na lang at kusang loob na bumaba. Yun ang ine-expect at naging reaksyon ng ating mga OFW. Bro, bali ano yung ano natin? Kasi maraming nagsasabing mga kababayan natin, maraming nagko-comment, saan ba kami pupunta? Sa Luneta or dito sa People Power Monument? Yun yung kadalasan na mababasa ko sa aking comment section. Sa akin kasi ako medyo kalituhan din dyan, ano? Para sa akin kung saan ang mga mamayan doon, kung ano ang kagustuhan nila, saan nila gustong pumunta, malaya silang pumunta. Gusto nilang pumunta dito sa White Plains, sa EDSA Monument, pwede din naman. Kung gusto nila naman sa Luneta, na doon lang mas maraming kaganapan at doon ang kumbaga, nandun ang pagkakaalam na mas nakakaraming mamayan, malaya rin silang pumunta ron. Dito naman, malaya rin silang pumunta kung dito ang gusto nila. Kasi ito namang nagaganap dito sa EDSA Monument, ay kaisa rin naman ng mga nasa Luneta. Ang gusto rin nila ay stop corruption, step down the president, at peace for Philippines. Yun naman din ang angat nitong mga nandito. May pahabol lang ako kasi nabanggit din ni Attorney Claire Castro nung nag-press con siya kahapon na yung corruption di umano ay dahil pa ito doon sa nakaraang administrasyon. Paano naging sa nakaraang administrasyon? Nagsimula ang malalim na corruption 2022. Sino ba ang presidente from the start of 2022? Sino ba? Kasi ganito yan. Talagang ibiniblame nila kahit hindi lang yan Hindi lang naman corruption ang biniblame nila sa mga Duterte. Pati nga mga patayan, di ba? Yung war on drug, crimes against humanity. Marami silang ibinibintang sa Duterte to distract the image of Duterte family because the Duterte family is a big threat for their political ambition. Kaya puro blaming lang yan. Yan ay pagbibintang para masira ang mga Duterte on coming 2028 election
wala na, sira na. Pero hindi naniniwala ang mga tao. Habang sinisiraan nila, habang biniblame nila ang mga Duterte, mas lalo namang minamahal ito ng masa. Kasi ang mga tao po, ang mga mamamayang Pilipino ay matalino na po. Gumagamit na po ng utak at gumagamit na po ng puso. Kaya ang mga Pilipino po ngayon ay gising na sa katotohanan na matagal na kami o tayong niloloko ng pamamahalang ito. And ano ho sa inyo hong opinion na may mga pinklawan na nagsasabi na hindi di umano nila susuportahan ang Marcos resign kapag hindi kasama si Inday Sara Duterte na magre-resign? Ano opinion mo doon? Bakit naman pagre-resign ang isang competent vice president? Hindi dapat ipag-resign ang isang taong gobyerno o katulad na nga ni Ma'am VP Sara Duterte. Bakit mo isasama sa pag-resign siya? Siya ginampanan niya ang trabaho niya bilang isang vice president ng bansang Pilipinas. I mean to say, she is competent to her position as a vice president. Kaya not included. Hindi siya pwedeng isama. Bakit mo isasama? Yung confidential fund issue, clear ng OWA, ng Commission on Audit. Lahat ng paratang kay Ma'am VP Sara Duterte ay clear. Walang napatunayan at walang grounds. Ngayon, kung wala naman siyang kasalanan, bakit siya kailangan isama sa resign? Hindi. Kaya gusto nilang isama sa resign. Sino gusto nilang paupuin? Sino? Yan ay big question mark. Pag pinababa mo kasi lahat yan, sino ang gustong pumalik? Meron tayong dapat na galanging constitution. As per constitution, ang vice president ang dapat na pumalik. Once the president is incompetent leadership and not physical unfit or mentally unfit, dapat palitan ito ng pangalawang pangulo. As per constitution yun. Bakit kailangan panawagan na pati siya resign? Wala naman siyang kasalanan. Wala naman siyang involvement dun sa nakawan, sa korupsyon. Di ba nung sa DepEd nga, di ba pinipwersa siyang bawasan yung budget niya at gagamitin sa iba? Di ba ayaw niya tumanggi si Ma'am Sara Duterte? Dahil nga gusto niya yung budget na yun magamit sa Department of Education. Bakit mo kukuhanin? Kaya hindi siya pumayag. Kaya nga, di ba nabanggit niya nga doon na 2 tao lang ang nasusunod sa usaping budget. 2 tao lang. Sino yung 2 tao na yun? Si Congressman Martin Romualdez at saka si Congressman Saldico. Yun ang sinabi niya, pinahayag niya na ang usaping budget, 2 lang ang nasusunod. Ibig sabihin, pinipersa siya, kaya ang ginawa niya, nung ayaw niyang sumunod dun sa dalawang ano na yun, mastermind o 2 involved dun sa budget, ang ginawa niya, for delikadesa, nag-resign siya. Diba? Kasi ayaw niyang ma-involve sa corruption Ayaw niyang ma-involve. Ngayon, dahil ayaw niyang ma-involve sa corruption, kaysa naman sundin ko kayong 2, mag-resign na lang ako. Babawasan yung budget ko, kukupitin nyo lang, kukuhanin nyo, ibubulsa nyo. Naka-budget sa Department of Education yan. I mean to say, naka-accountability sa Department of Education. Kaya iniingatan ni Ma'am VP Sara Duterte yung kanyang departamento na ipinagkatiwala sa kanya ng mga mamamayan. Di ba? Kaya hindi, para sa akin, yung sinasabing suggestion ng mga pinklawan, that is political na naman. Di ba ini-impeach pa nga? Pero hindi nagtagumpay. Kasi nga, mabait ang Diyos. Alam ni God na si Ma'am Sara Duterte ay gumaganap sa kanyang mandato bilang pangalawang pangulo. At nakikita natin, di ba? Nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng bagyo, yung sa may Cebu. Sino ba nangungunang nag-relief goods doon? Sino nagpunang tumulong sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo, na salanta ng lindol? Office of the Vice President, tapos patatanggal mo, ipaparesign mo? That is unethical naman yan. Personalan at political motivation yan. Kaya hindi dapat. Bro, nung sinabi ni Inday Sara na yung budget ng bansang Pilipinas ay 2 tao lang yung may hawak.
sinabi nga ng iilan na baliw si Sara, Lokirat, dami nila sinabi kasi nga hindi sila naniniwala eh. Ngayon, ano yung opinion mo na ngayon lumabas yung katotohanan na tama si Sara? Eh di, kung sino yung nagsabi na lukarit siya, sino yung nagsabi na wala siya sa tamang pag-iisip, sila yun. Kasi ito yung justification. Ito ang katotohanan na lumantad yung lahat ng sinabi ni Ma'am VP Sara Duterte ay may katotohanan at hindi dahil lukarit. Kundi dahil siya ay nasa matuwid na pamamalakad ng kanyang departamento. So, kung sino man ang nagpahayag na siya ay lukarit dahil siya ay ganito, ganyan, sila yun. Kasi ngayon ito pinatunayan ng mga sitwasyon. Mabait nga si God eh. Hindi pa babayaan ni God na ang isang taong matuwid na gumagawa sa kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo ay mapahamak. Kaya lahat ng mga paratang, impeachment, lahat, mga confidential fund, napagtagumpayan ni Ma'am VP Sara Duterte. At ito na ngayon, nai-involve na ang Pangulong BBM sa malaking korupsyon. That is called betrayal of public trust and corruption. Culpable cause ng korupsyon. Okay, mensahe mo na lang doon sa mga congressman na ang iingay nila noon sa 125 confidential fund ni BP Sara ngayon ay tahimik. Eh kasi kaya nga sila tahimik ngayon kasi ayan na, nakikita na nila na mali ang kanilang mga paratang. Dahil tignan mo ang liit 125 pero clear ha, sa Commission on Audit clear yung 125 confidential fund. Yun ay kanilang paratang lamang para magkaroon sila ng grounds na ma-impeach ang ating pangalawang pangulo. Binibigyan nila ng kasalanan. Kasi hindi naman pwedeng i-impeach mo nang wala kang grounds. Wala kang wala kang dahilan. Kailangan bigyan mo ng kasalanan. Kaya ang nakita nilang kasalanan, nasilip nilang butas na pwede nilang gawin ay yung 125 confidential fund. Pero ang pagkakamali nila, matalino ang ating pangalawang pangulo. Ang ating pangalawang pangulo ay ready. Si Ma'am VP Sara Duterte ay nakahanda dahil wala siyang kasalanan at alam niyang malinis ang kanyang ginagawa, kaya naipagtanggol niya ang kanyang sarili sa Senate hearing. At lumalabas dahil mismong ang Commission on Audit na opisyales ang nagpatunay na she is clear for that accusation of corruption sa confidential fund. Tuloy. Kaya para sa akin, sa tungkol dyan sa bagay na yan, talagang gumawa na lang talaga ng way ang ating Panginoon para ma-justify ang mga nangyayari sa ating bansa. Ngayon, mensahe mo na lang doon sa mga vlogger na nagbabalak ng bumalik sa mga Duterte. Dating Duterte, napunta sa Marcos, binanatan si Duterte, binanatan si Sara, si Digong. Ngayon, ang ilan ho sa kanila ay nagbabalak na bumaliktad at pumunta na dito sa mga Duterte ulit. Anong pinaka-mensahe mo? Ay sa akin, mensahe ko sa kanila, panindigan na lang nila kung saan sila nakatayo ngayon. Kung lulubog ang barko, dapat sama-sama na silang lumubog sa barko. Huwag na silang lumundag sa isang barko para iligtas ang kanilang mga sarili. Kasi por delikadesa na rin. Panindigan nyo, kumita kayo dyan eh. Kumita kayo kay BBM tapos agawan nyo yung mga dapat na ngayon na mga dapat na maging bahagi ng kumbang kakaroon man ng pagbabagong pamamahala, eh gusto nyo kayo pa rin? Tama na kayo kasi yung mga nanindigan na hindi tumanggap ng bribe o hindi tumanggap ng 15-30 na sahod para lang magsinungaling, para sirain ang Duterte, ay hindi nila tinanggap yun dahil nanindigan sila sa kanilang mga prinsipyo na hindi nila kayang magsinungaling. Ang gusto nila kahit wala naman silang bayad na pera sa mga Duterte, pero andun naman masaya sila sa katotohanan ng ginagawa nila. Kaya yun ang mga deserve na kung sakali man na magkaroon ng pagbabagong pamamahala, sila ang mga priority, hindi kayo. Kaya yung pagbabaliktad-baliktad nyo, bumaliktad na kayo sa ibang bagay, wag na dito. Hindi na, para sa akin to ha, mahihiya naman kayo sa mga sarili nyo. Matapos yung makinabang sa mga Marcos, iiwanan nyo ang Marcos dahil lumubog ang barko nila. Tapos sasakay kayo sa mga Duterte na dati nyong siniraan, dati nyong inalipusta, dati nyong pinasinungalingan, dati nyong inaway, dati nyong winasak ang pagkatao.
sasakay kayo ngayon sa mga Duterte? Mahiya-hiya naman kayo. Hayaan nyo naman yung mga nanindigan na hindi na nagpasuhol, bagkos nanindigan para sa tama at nanatiling nasa Duterte ang kanilang mga prinsipyo at paniniwala at respeto sa mga Duterte. Kaya sila undeserved. Huwag nyo nang agawan pa. Mahiya-hiya naman kayong mga Marcos vlogger. Bro, bigay ka naman ng mensahe kay Attorney Claire Castro. Kaya Tony Claire Castro naman ang masasabi ko sa iyo, tapos na ang mga pagsisinungaling mo. Tapos na ang mga kabobohan mo. Kasi sino pa ngayon ang ipagtatanggol mo? Inamin na mismo ni Congressman Saldico na merong personal knowledge sa mga kurakutan na yan at ipinahayag ang involvement ng ating Pangulong BBM. Tapos na ang karir mo. At sana mabuhay ka ng mapayapa at hindi ka dapat lulundag na katulad ng ginawa mo na dati, inaaway mo ang mga Marcos. Inaalipusta mo ang mga Marcos. Pero nung maoperan ka ng isang malaking halaga at magandang pwesto sa Presidential Commission ng Malacanang ay Communication Office, huwag ka na, isa ka pa na huwag kang babaliktad. Manindigan ka dyan, dyan ka na lang. At sana baguhin mo na ang iyong style kasi nakakaawa ka. Yan ang aking panawagan sa iyo, Claire Castro. Okay, marami kasi nag-aabang kung si Inday Sara daw ay yun nga, magjo-join sa mga pagtitipon. Anong opinion mo? May knowledge ka ba about dito? Sa ano? May mga nagtatanong na kung si Inday Sara daw ba ay magsasama sa mga pagtitipon. Ano mo dito? Ano ko opinion? Yes. Opinion ko dyan, karapatan naman ni Ma'am BP Sara Duterte na dumalo. Pero hindi natin pwedeng pangunahan yun kung ano ang kanyang will. Kasi pangalawang pangulo siya, marami siyang ginagawa, hindi natin siya pwedeng kuhanan ng oras tungkol dito. Pero tungkol dun sa sinabi niya na maaaring pumunta siya, binibigyan niya lang tayo ng isang lakas ng loob na ang Vice President ay nakasuporta rin sa mga ganitong bagay basta para sa bayan at mamamayan, ikabubuti ng bayan at mamamayan, nandoon siya. Pero hindi natin sigurado kung siya ay dadalo o makakadalo. Kasi nga, busy rin ang VP Sara Duterte natin sa mga kaganapan, sa mga kalamidad na mga binagyo at patuloy pa rin ang kanyang pagtulong. Kaya hindi natin masasabi na kung siya ay darating o hindi darating. Pero ito lang naman ang para sa akin. Dumating o hindi dumating si Ma'am VP Sara Duterte, ang kaganapan na ito ng pagpapahayag ng sentimento ng mga mamayang Pilipino ay hindi mapipigilan. Ito ay tuloy-tuloy. Andyan man ang VP Sara Duterte o wala, ang event ng pagtitipon para sa pagkakaisa sa boses ng bayan at mamayan ay magpapatuloy na magpahayag. Mula 16, 17, 18. Yan ay pagkakaisa ng mga boses ng mga mamayang Pilipino. Bro, isa na lang, last na lang. Hirap na ba ang Pilipinas? Hirap na hirap na hirap na hirap na hirap na hirap na po. Sobra na po. Kaya nga, kung mapapansin nyo ang lumabas ngayon, lahat na ng sekta ng religious ay lumabas na. Andyan ang KOGC, andyan ang Iglesia ni Cristo, andyan ang GIL, andyan ang iba't ibang mga uri ng mga religious group or religious sect. Why? Dahil naramdaman na rin nila ang kahirapan, ang sobrang kahirapan ng ating bansa. Kaya, kung tatanungin mo na talaga bang hirap na ang Pilipinas, hirap na hirap na hirap na hirap na po. Bakit ba may mga rally? Dahil sa sobrang kahirapan, lumalabas na ang taong mamamayan para isigaw ang kanilang mga boses na tama na, sobra na. Stop corruption. Step down, President BBM. That is a wise decision. Step down, walang masasaktan, walang magaganap na rally. Tignan nyo, pag bumaba ang Pangulo, sigurado yan, kapayapaan ang kapalit. Hayaan natin magkaroon ng kapayapaan ng Pilipinas. Huwag na tayong magmatigas. Kasi kung magmamatigas tayo, paano naman ang mamamayang Pilipino? Paano naman ang Pilipinas? Paano ang next generation? Diba? Kaya, yun ang aking masasabi. Okay. Panghuli natin bro, 1 minuto na lang. Kung sakasakaling dumalo dito si Amy Marcos or doon or dito, ano sa tingin mo?
ang magiging epekto nito? Malay natin, di ba? Kasi nabanggit na rin yung ading niya eh. Ano sa tingin mo magiging epekto nito? Mas lalong magiging maganda ang epekto. Kasi ang mismong kapatid ng Pangulo ay dumalo rito sa ganitong pagtitipon, mas lalong magiging maganda ang magiging sitwasyon. Kasi andun yung kahit papano, ang Marcos na kapatid o ate ay dumalo dahil nakikiisa siya sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. Maganda ang epekto nito at matutuwa ang mga mamayang Pilipino na hindi lahat ng Marcos ay masama or nakikiayon sa ginagawa ng Pangulong BBM. Kaya si Senator Amy Marcos, kapag siya dumalo, hahangaan siya ng mga tao. At magiging maganda ang epekto nito para sa mga mamayan. This is a very big motivation. Motivation to the people of the Philippines.